Hello mga B! Here's a quick story of our Sagad sa Ganda, Sagada Adventure. Ay day, ang dami naming ganap. Mapang kami at birok ti pagdalanan ti dugan tanayaw awang kami. Dumaan kami sa newly constructed Cervantes Besao Sagada Road para di na kami dadaan ng Baguio. Ilang beses kaming naligaw. Highway di Giant! Dati kasi, kailangan pang dumaan ng Baguio bago makarating ng Sagada. Pero dahil sa shortcut na to, from 11 hours, 6 hours na lang ang biyahe. Kasama ko sa trip na to ang aking mga fit friends na sina Camille, John at Val. Nadaanan namin ang Quirino Skyline at dito na kami nag-stretching para hindi mangalay sa biyahe. Nakahanap na din finally si John ng super glue para sa kanyang sira at naghihikahos na tsinelas. We also took the opportunity to enjoy the sunrise sa may view deck. Nag-disperse na yung sea of clouds, di na namin naabutan. Paliko-liko at taas-baba ang kalsada. Parang nag-overheat pa yata yung preno ng sasakyan namin. Kaya nag-park muna kami sa lilim habang kumakain ng dried fruits and nuts. Habang kumakain, nag-discuss na din kami about nutrition and diet at kino-convince na din ako ng mga kasama ko na imbes na mag-chichirya ay mag-switch na sa ganitong klaseng kutkutin. Inilabas ko na din yung baon kong pipino na binabad ko sa vinegar. After 1 hour, balik kalsada na ulit kami. Oh my God! Shit, baglaeng yan. Tahan na kami nga nakwa. Tatay la deto eh. Ilang beses pa ulit kami naligaw. Pero nung makakita na kami ng maraming lavender flowers, na feel namin na malapit na kami. Dumiretso kami sa Sagada Municipal Tourism Information Center para mag-register at mag-inquire na din kung ano ang mga pwede naming gawin while we're here. DIY lang kasi ang trip na to at wala pa kaming solid itinerary para sa aming day 1 and 2. 2 PM pa ang check-in sa aming Airbnb. So we just took the opportunity para libutin at i-explore ang Sagada. Dito kami sa sikat na yogurt house manananghalian. Cozy at friendly ang vibe ng resto na para ka lang pumasyal sa bahay ng mga relatives mo. Weekdays kasi ngayon kaya wala masyadong turista. Mas ma-e-enjoy namin ang lugar nang hindi masyadong pumipila at nagmamadali. Served hot and fresh itong mga orders namin. Iba-iba kami ng pinili para matry namin lahat ng mga bestsellers nila. Okay yung mga pagkain dito. Fresh yung gulay at sakto sa timpla yung food. Pinakamasarap yung vegetable curry na order ni Val at yung stir-fried na chicken na order naman ni Jan. Yung roast pork ko kasi di ko masyadong nagustuhan. It was missing the smokiness na in-expect ko. Umorder din pala kami ng tig-isang bowl of yogurt. Plain lang itong kinuha ko kasi gusto kong matikman yung totoong flavor nito. Yung kanila, may kasamang fruits, honey, nuts at kung ano-ano pang kaek-ekan. Masarap itong yogurt nila. It's giving in Tagalog. Nagbibigay ito. Perfect ang weather dito para magkape, kaya binisita namin ang Banas Cafe. Bumungad sa amin ang mga succulents at cacti na tanim nila. As a former plantito na nangolekta ng mga cactus noon, pasok sa akin ang interior ng lugar. May mga nakadisplay na coffee beans for sale, pero di pa kami bumili. Gusto muna naming subukan yung kape nila bago kami mag-commit. Seabed. Medyo pricey yung mga drinks dito, not gonna lie. Tig 300 yung isang tasa ng Civet coffee nila. Gusto nyo bang malaman kung nasarapan ako sa 300 pesos na kape ko? May mas? Aba, dapat lang 300 peso nyo. Ang sagot, hindi. Kaya nakipag-trade na lang ako kay John. Lugi nga eh. Refundan na 90 pesos. Kami refundan ko. 210 lang ito kung B. Samahan nyo pa rin kami sa susunod na video habang tinutuklas namin ang sagad sa gandang taglay ng Sagada. Can we sit together? Yun lang.